Alright. So hindi ko na patatagalin kasi napakaganda ng topic natin ngayon, no? Sino excited makinig at mag-aaral? Taas ang kamay. Alright. So ang hihilingin ko lang sa inyo ay medyo kailangan makinig kayong mabuti sapagkat alam ko medyo marami sa inyo ang tanong ito at maaring tinatanong na natin ito sa sarili natin. Hindi lang natin alam kung paano natin i-compose yung tanong, pero maaring tinatanong nyo na at maaring malaki ang maitulong to sa inyo, lalo-lalo na sa inyong relationship sa ating Panginoon at maintindihan natin ang relationship ng ating Diyos sa atin. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na? Ayan, alright? So magaganda, mag-take notes o kaya ihanda ang mga camera kasi alam kong hindi naman kayo magno-notes at magpipicture lang kayo. Ayan, meron pala. Okay, no? Alright, so pag-uusapan natin God and His relationship with you. Yan ang pag-uusapan natin. Alright. So, recently minilabas na statement si Pope Francis at ito yon. Tingnan natin mabuti. Nandiyan ba? Meron ba tayong PowerPoint? Yan. Di ba? Nabasa natin yan o maaaring nakita natin sa social media yan. Ito ang sabi niya, all religions are path to arrive at God. They are like different languages in order to arrive at God. But God is for everyone. Since God is God, for all, then we are all children of God. Okay? Alam mo, sa totoo lang, nakaagulat po yung statement ni Pope Francis kasi baka hindi nyo po alam, sa totoo lang po, ang lahat po ng evangelical Christian ay totoo pong galing sa Catholic or Roman Catholic Church. Pero kung yung Roman Catholic Church ay yung unang-unang Roman Catholic na noong 3rd century na nag-start under ni Constantine or Emperor Constantine, kung yan ang mga pag-uusapan natin at sila yung mga church father na tinatawag, sila Tertullian, sila Origen, sila Polycarp, yung mga yan ay galing po sa hindi naman talaga Roman Catholic. Kaya lang tinawag na Roman Catholic is because during that time, the whole Christianity was under the rulership of the Roman Empire. And because Emperor Constantine became quote-unquote Christian, so dineclare po niya na ang lahat ng kanyang sinasakupan ng imperyo ng Roma ay maging Christian na. Catholic means universal. So Roman Catholicism means the universal faith of the Roman Empire. Alright? So hindi ito yung tipong alam natin na parang religion na, official religion ng Catholic ngayon. Medyo malaki na pinagkaiba niyan. Along the way, nagkaroon ng pagkakaiba yan. Pero bakit ko sinasabi sa inyo yan? Kasi kung titrace natin ang church history, ang mga church fathers po, nung unang panahon, lalo na ang mga bishop, kasi wala pang pope dati, puro bishop pa lang. Kaya tsaka Torre, Pon, tsaka mga ganon. Okay? Pero walang pope, di ba? Actually, wala talagang pope noong unang panahon. Bishop lang, puro bishop lang talaga noon. So, during that time, pinaglalaban nila kung ano ang tama, ano ang totoong Christianity, at kung sino lang talaga ang tagapagligtas, at yun ang ating Panginoong Jesucristo. So, nakaagulat para sa amin, lalo na sa aming mga Bible student, kumbaga mga nag-aaral ng Biblia at nag-aaral ng church history, kasi ngayon parang
pinalalabas niya na wala nang exclusive ang na Christian lang ang masisave or Christian lang o si Jesus Christ lang ang daan. Parang sinasabi niya ngayon, lahat ng religion at lahat ng alam mo 'yun, lahat na nagki-claim na sila ay sugo ng Panginoon, dadalhin sila sa isang tunay na Diyos. Mukhang hindi tama 'yon. So we don't agree dito sa statement nito. Alright? So parang ang tawag natin dito ay universalism. Pag sinabing universalism, parang lahat tinanggap na lang. Wala nang absolute truth, wala nang absolute faith, absolute savior, wala nang ganun. Alright? Now, may kabaliktaran naman to. So ito naman parang sobrang labing ni God, sobrang grace naman ni God na parang lahat na lang maliligtas. Bagamat alam naman natin, the very reason that Jesus Christ died at the cross is for us to be saved and for those who only believe in Him and receive Him as Christ and Lord. So pag hindi mo tinanggap si Jesus, hindi ka nag-surrender ng buhay sa Kanya, hindi ka masisave. Pero sa Kanya ngayon, mukhang hindi na ganun. Alright? So ang tawag namin dyan, universalism. Ito ay isang view na kung saan ay naging extreme ang understanding ng love at ng grace ng Panginoon. So mali yan. Now, meron namang isang extreme. Ito namang extreme ng view na ito ay ang view ng atheism or atheist, mga tao o grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. At isa sa pinaka-basic argument nila kung bakit hindi sila naniniwala sa Diyos ay ito. Sabi ni Epicurus, isa sa mga well-known atheists. Okay? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? Simula pa lang, meron malalim na, di ba? So sabihin mo sa katabi mo, huwag ka malulunod, ha? Alright. Pakinggan niyo mabuti. Sabi niya ganon, is God willing to prevent evil, but not evil? Ang argument naman nito mga atheists na to, kung totoong may Diyos ng pag-ibig, Diyos na maawain, Diyos na mapagmahal, Diyos ng punong-puno ng habag at grasya, bakit ganon? Sabi niya ganon, is God willing to prevent evil? Gusto niya bang i-prevent ang kasamaan? But not evil, pero hindi niya kaya? Then He is not omnipotent. Is He able, but not willing? Kaya ba niya, pero ayaw niya lang? Then He is not malevolent. Is He both able and willing? Then whence cometh evil? Bakit may masama pa rin at bakit pa rin may kasamaan? Is He neither able nor willing? Gusto ba niya talaga o hindi niya lang kayang gawin? Then why call Him God? Ito naman belief na ito, ang argument naman nila ay ang issue ng kasamaan sa mundo. Tama? At alam ko marami rin sa atin may ganyang question. Kung totoong may Diyos, bakit parang hinahayaan ng Diyos ang kasamaan sa buong mundo? At marami sa atin nagtatampo rin sa Diyos at hindi lang natin sinasabi siguro, nagtatampo tayo, kung may Diyos, bakit gano'n hinayaan niya mamatay ang asawa ko? Bakit kung may Diyos, bakit niya ako inirape? Bakit ako naabuso? Bakit kami pinababayaan ng Panginoon? Bakit kami naghihirap? Hanggang ngayon, baon pa rin ako sa 5'6", hindi na nga 5'6", 5'7", 5'8", 5'9". Di ba? Bakit gano'n? Di ba parang, ayan, natutumba na ako. Di ba? Nagigits mo sinasabi ko? So parehong extreme. Yung isa, yung una, sobrang labing ni God, okay lang kahit masama na kayong lahat, tatanggapin namin kayo. Ito naman, ang argument naman ng atheist, kung ang Diyos ay pag-ibig at kaya niyang pigilan ng kasamaan, bakit niya hinaayaan ang kasamaan? At marami mo sa atin, sa totoo lang, alam mo, ang isang problema natin, we claim to be religious and we claim to love God, pero deep inside of us, marami ho sa atin nagtatampo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Diba? Bakit nagtatampo sa Diyos? Kasi lagi tayong question, bakit kaya ganun? Bakit ako pinabayaan ng Diyos? Bakit kami pinanganak na mahirap? Bakit hanggang ngayon wala pa akong asawa? Bakit hanggang ngayon hindi pa ako bakit kaya ako iniwan ng boyfriend ko? Bakit yun, hindi ba ako pinapakinggan ng Panginoon? Bakit hindi ba nakikinig ang Diyos sa akin? Hindi ba niya napapakinggan ang panalangin ko? Yan, mga tanong natin yan. And sometimes, ayaw man nating sabihin, pero pumapasok sa isip natin, kung totoong may Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa atin? So mahalagang masagot natin yung tanong na, if God is holy and love,
then why God created Lucifer and allows evil to enter to humanity and to this world? Kung totoong ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya hinayaang pumasok o itong si Lucifer ay bumagsak at maging si Satanas? At bakit niya hinayaang pumasok ang kasamaan sa tao at sa mundong ito? At bakit niya hinayaang maghari ang kasamaan? Bakit nga ba? Marami na nakaisip ng tanong na ito at marami na rin ang nag-try na sumagot nito. So let's start from the beginning. Kasi pag ang pinag-usapan natin ay kasamaan at lahat ng pangit na nangyayari dito sa mundo, siyempre, lagi natin sisisihin. Yan kasi yan, na demonyo yan eh. Kaya si Satanas kasi ang umudyok yan eh. O bakit ako naghihirap? Pinababayaan pa ako ng Panginoon, katulad ba ako ni Job na pinabayaan lang ng Diyos na si Satanas ay guluhin ng buhay ko? Parang laging may issue ng ganon. O bakit hinayaan niya yung magnanakaw pumasok sa amin? So nung nakawan kami, napatay tuloy yung tatay ko. Diba? May mga ganyan tayong tanong. So parang ang tanong lagi ay issue, bakit pumasok ang kasamaan? Para masagot natin yan, kailangan natin balikan si Lucifer. Okay? Tingnan natin, pag-usapan natin. Una, tingnan natin mabuti. Itong si Angel, mga angel yan eh. Si Lucifer, angel yan. At itong tao, both creation ng Panginoon yan. Nehemiah 9 verse 6, sabi niyan, "You alone are the Lord, you made the heavens, even the highest heavens and all their starry hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you." So, lahat po ng angels, created being din ni God. Genesis 1:26, "Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So, ginawa rin ng Diyos ang tao. So, both are created by God. Both angels and humanity are created by God. Okay? Nung kinreate ng Diyos ang tao at ang angel, pareho silang may tinatawag na free will. Sabihin niyo, free will. Pag sinabi natin free will, ano bang ibig sabihin ng free will? What is free will? Free will refers to the God-given ability of humans to make choices, particularly moral and spiritual decisions, without being coerced or predetermined. Oh, ayan pa. Ang free will daw refers to, parang hindi Tagalog yun, English din. Ang free will daw ay binigay ng Diyos na kakayanan sa tao, pati na sa anghel, na gumawa o pumili ng mga bagay-bagay sa buhay niya, particularly sa moral o mga spiritual na pagpili o mga bagay na pwede niyang piliin, na hindi siya pinipilit o hindi siya manipulate o kino-coerce o pinipilit nga. So, ibig sabihin, free will, decision talaga natin yon. Meron ang anghel niyan, meron din ang tao niyan. Kaya lang, marami nagsasabi lagi, kasi yung free will na yan, baka binigay-bigay sa atin yan. Yan ang sasagutin natin. Binigay nga ba ng Diyos sa atin yan? O hindi? Yan ang sasagutin din natin. Pero obviously, sa Bible, pinapakita na may free will. Kahit si Lucifer, may free will siya. Tingnan natin itong si Lucifer, nung nagsasalita siya, sinulat din ng Biblia, yung kanyang pagbaksak. Isaiah 14 verse 12 to 15. "How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you weaken the nation. For you have said in your heart, I will ascend to heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." So lahat ng I will niya ay nagpapakita ng kakayanan niyang pumili. Kasi sinabi niya, I will eh. Di ba? Pag sinabing I will, that is my free will. Decision ko yon. Hindi I shall, but I will. Pag sinabing will, alam niyo ba magkaiba ang will tsaka shall? Unang-una, spelling. Pero actually, pag sinabing I shall, pwede pang gawin niya, pero pwede rin hindi. Pero pag sinabi niyang I will, talagang gagawin niya yun.
wala nang ibang option gagawin niya. So that means, hindi siya pinilit ni God, hindi rin siya tinukso ni God, pero sabi niya gano'n sa sarili niya, I will, that is free choice, that is free will. So, nung sinabi ni Lucifer na I will, pinapakita roon na meron siyang free will. At tandaan din natin, never siyang pwedeng tuksuhin ni God. At si God mismo ang nagsabi sa kanya, gusto mo ba maging Diyos? No, never niyang tinukso si Lucifer. Ganon din sa tao. Nung ginawa ng Diyos ang tao, may sarili rin tayong free will. Romans chapter 5 verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinner, so also by one man's disobedience many will be made righteous. Obedience and disobedience is a free will act of man. Kung hindi ka susunod, choice mo yon. Kung susunod ka, choice mo rin. So nung si Eva at Adan ay nagkasala, nag-disobey sila. Hindi sila sumunod sa Diyos. That means may free will din sila. Alright? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? So lumalabas, tingnan natin mabuti. Si Lucifer at si man o ang tao, ginawa ng Diyos. Pangalawa, ang anghel o si Lucifer, pati na ang lahat ng tao, may free will sila. Bakit mahalaga na maintindihan natin yung free will? Kasi pag naintindihan natin yung free will at ano ang nature ng free will, ano ang character ng free will, ano ang pinapapalooban ng free will, maiintindihan natin to. Pero tingnan mo muna natin, bakit tayo binigyan ng free will? Bakit niya tayo hinayaang magkaroon ng free will? One, because for genuine love and relationship, we need to have a free will. Kailangan ng free will to have a genuine love and relationship. Kasi nga naman, di ba, sino rito ang gustong sa bagay, nauuso na ngayon yan, sino rito ang gustong mag-asawa ng malaking manika, yung life size na manika, yung parang sa Japan? Gusto niyo yung ganon? Alam niyo ba sa Japan, may mga nagpapakasal na sa mga malalaking manika, yung mga life size na manika? Di ba? Kasi nga raw, mas tahimik daw sila. Di ba? Hindi katulad daw ng asawa nila ngayon. Di ba? Napakaingay. Di ba? So, may mga taong pinipili na di ba, makapag-asawa na ng manika ngayon o ng mga life size doll. Kasi nga parang feeling nila, di ba, parang unang-una, tahimik sila, hindi sila nagsasalita. Pangalawa, parang, di ba, maganda, makakapamili ka ng itsura na gusto mo. Pangatlo, siyempre, parang one way lang yung love. Well, if that is the kind of relationship that you want, then bumili ka nga ng robot o bumili ka ng doll. Pero gusto mo ba ng ganong klase ng relationship? You want a relationship with a person na merong free will, na meron siyang kakayanang mamili, may kakayanan siyang makaramdam, merong emotions, may feelings. So for a genuine relationship to be effective and to be, di ba, to be healthy, dapat ang isang tao may free will. 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Kaya raw natin kaya magmahal kasi minahal din tayo ng Diyos. Pangalawa is for moral responsibility. Siyempre, kung walang free will, bakit tayo hahatulan ng Diyos? Bakit tayo magiging accountable sa lahat ng ginagawa natin? So mahalaga ang free will kasi God wanted us to be accountable sa actions natin. Alright? So kaya merong free will. Kaya pala sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17, the Lord God took the man and put it in the Garden of Eden to work and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat, pwede mong kainin ng lahat ng prutas from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So binigyan sila ng option ni Lord, pwede nyo kainin lahat yan, maliban sa puno na nagbibigay ng knowledge ng good and evil o sa bunga na nagbibigay ng knowledge of good and evil. So that is a choice. Okay? At yun ay nilagay ng Diyos para maging accountable ang tao sa Diyos. So obviously, ang angels and humans may free will,
upang maging accountable sila. Kasi kung walang free will yan, for what pa? Para saan pa? Bakit sila ginawa pa? Alright? Now, tingnan natin mabuti. Ano ba ang dilema ng free will na to? Nagigas niyo ba yung pinag-uusapan natin? Nasusundan niyo ba ako? So sa madaling salita, binigyan ng Diyos ng tao ang free will. Yan nga yung question. Kung alam ng Diyos na magkakasala ang tao, at alam niyang magkakasala o magre-rebelde si Lucifer, bakit pa niya hinayaang magkaroon siya ng free will? Tama, mali? Tanong niyo ba yon? O ngayon niyo lang tinanong yan? O ngayon niyo lang naisip yan? Actually, nung bago-bago ako, naisip ko na yan. Dumating na ba kayo sa point ng buhay niyo, nag-pray na kay Lord, alisin mo na nga yung free will ko, yung na magkasala? Yung ba nahiyang-hiya ka na kay Lord? Lord, sige na, hindi ko mapigilan eh. Lagi na lang ako nakakapili na mali. So Lord, tanggalin mo na tong free will na to. Pero yun pa rin, nandiyan, may free will ka pa rin, tama? O kaya naman, di ba parang yung mga taong napaligid mo, di ba mahal mo, gagawa ng mali, gagawa sila ng kasalanan, di ba? Kung pwede lang silang kontrolin, di ba? Kung pwede lang silang pigilan, kung pwede lang silang yung isipan nila, makontrol natin, ma-manipulate natin yung isip nila, siguro parang sinasabi natin, siguro mas magiging maganda ang buhay niya. Di mo alam. Di ba? Pero parang sinasabi mo, alisan na lang sila ng free will. O alisan ka ng free will. Kaya lang, alam natin hindi nangyayari yun at hindi mangyayari yun. At alam din natin na hinayaan ng Diyos na magkaroon ng free will ang tao. Ang question, bakit niya pinayagan magkaroon ng free will ang tao at bakit hindi na lang sana niya binigay ito para hindi na tayo magkasala. Bakit nga ba? Ano ba ang tamang sinasabi ng Biblia tungkol diyan? Dapat maintindihan natin ano ang dilema ni God o ano ang character ng free will. Number 1. Nandiyan po ba kayo? Number 1. Free will is connected to our ability to think and evaluate to make options of what to choose from. Ang isang malaking dilema, nung ginawa ng Diyos ang tao, binigyan tayo ng mind, ng intellect, ng sariling pag-iisip. Tama, mali? That means, kaya nating mag-isip, kaya nating mag-create, kaya nating mag-innovate, kaya nating mag-isip kung ano ang option 1, option 2, option 3. Kung halimbawa, gagawa ka ng damit o ano bang kulay ang gusto mo? Red, blue, yellow. So binigyan ng Diyos ng tao na kakayanang mamili kung red, blue, or yellow. Or kaya i-combine ito, binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan. Tama? So, unang-una dapat, kung binigyan tayo ng sariling kaisipan ng Panginoon para mag-isip at mag-collect ng data, siyempre halimbawa kung nag-iimbento ang tao, halimbawa, sige gagawa ko ng lamesa, halimbawa kung gagawa ko ng, anong gagamitin ko, nara o kabalyero? Alam niyo ba yung punong kabalyero? May punong kabalyero po. Mabilis na bilis lumaki yan. Yung puno na yan, meron kami niya sa farm. Kabalyero yung nasa unahan na puno na mabulaklak, yung pagpasok mo doon sa gate, hindi pa kayo pumupunta sa farm? Pumunta kayo. Alright? May punong kabalyero. Alam mo, nung una, hindi ko pa alam yung kabalyero na yan. Pero yung kabalyero pala, sabi ko, sayang kasi pinutol yung unang puno ron, pinutol doon. Okay, tumumba. Sabi ko, sayang naman to, baka pwede natin gawin itong lamesa. Ay, sabi sa akin nung nandun sa farm, nung una kong farmer doon, sabi niya gano'n, Pastor, hindi niyo magagamit yan kasi napakalambot niyan. Ganun ba? O di, sayang panggatong na. Naku po, Pastor. Kahit ipanggatong mo yan, hindi aapoy yan. Malulusaw lang yan, pero hindi nag-aapoy ng malaki yan. Napakahinang mag-uuling lang siya, pero walang mangyayari. Di, sayang naman. Di, gawin natin yung posporo. Yun na nga, Pastor. Bago mo pa magawang posporo yan, hindi mo mabubuo ng isang, kasi nga napakahina niya, napakarupok, napakalambot. Sa madaling salita, anong maganda nun? Hayaan nyo lang siyang mabulok. Ganun pala yung kabalyero. Yung nara naman, pambihira, di ba? Ang tibay niyan. So, mamimili ka ngayon. So, nag-isip ka ngayon. Ang tao ngayon, binigyan ng Diyos ng kaisipan. Sige, may kahoy, may parehong kahoy dito. Anong pipiliin ko dito? Nara o kabalyero?
Siyempre mag-a-analyze ako ng data. So, titignan ko yung kabalyero, yung maganda bang kahoy. Uy, pangit pala tong kahoy na to. Ito ang tibay. So, pipili na ako. Tama? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? So, lumalabas, ang pag-iisip pala natin, ang free will pala ay hindi pinigay na isolated o nakahiwalay. Nagigets nyo? Ang free will pala ay resulta ng pag-iisip natin. Kasi may kakayanan tayong mag-isip. At sa tuwing mag-iisip tayo, sino ito walang isip? At sino ito ang nag-iisip? Nasa kamay, nag-iisip. O halimbawa, tumingin ka sa paligid, dalaga ka ngayon. Okay, binata ka, sino ito liligawan ko? Basta babae, sino ba babae rito? Pwede bang gano'n? Siyempre titingnan mo, gusto ko mahaba buhok. Ayun. Ay, yun, mas maganda yun. Namimili ka, nag-iisip ka. Hanggang sa namili ka, option 1, option 2, option 3. Yun na. That itself is free will. Kaya nang si Lucifer, ito tanong ngayon, bakit nagkasala si Lucifer? Di ba? Yun ang question eh. Bakit? Kung ang heaven ay perfect, perfect ang heaven, walang kasalanan, tama? Bakit pumasok ang kasalanan? Yan ang question. Pag inisip mo mabuti, meron bang tumuksok kay Lucifer? Meron? O wala? Walang tumukso sa kanya. Hindi katulad ni Adan. Si Adan, tinukso ni Lucifer at ni Satanas. Pero si Lucifer, walang tumukso sa kanya. Pero ang question, saan galing ang kasalanan niya? Saan galing ang tukso? Walang outside force na nagtukso sa kanya. Ang tumukso sa kanya ay yung free will niya. Kasi nung nakikita niya ang Diyos, siyempre, siya eh, manapit siya sa Diyos ko, ito trono ng Diyos, nandito lang siya sa tabi. Kasi worship leader siya. At nakikita niya ang glory ng God, nakikita niya kung paano ang lahat ng angels mag-worship kay God, nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos, nakikita niya ang gandahan ng Diyos, at every time na nakikita niya yun, nakukumpara niya ang kanyang sarili, ang ganda ng Diyos. Ako, ito lang. Bakit gano'n? Kung ito kayang mga angels na to, sa akin kaya nag-worship, nagkakaroon siya ng thinking, at nagkakaroon siya ng option, at nadidetermine niya yung pangit o yung mas maganda o lesser na mas maganda. Nagets nyo? Kasi meron siyang pag-iisip. Hindi yung something na parang may tumukso sa kanya. O nga, mas maganda yata. Hindi. Nag-analyze siya kasi meron siyang pag-iisip. Nung ina-analyze niya, pwede kaya ako maging Diyos din? Kasi ang ganda lang Diyos eh. Pwede kaya akong maging katulad din ng Diyos? Kasi gusto ko rin sinasamba ako ng maraming anghel. Kaya ko rin kaya yung ginagawa ng Diyos. Until such time na ina-analyze niya yung mga data na pumapasok sa isip niya at sinabi niya, pwede naman siguro, option 1. Hindi, wag na lang kasi di naman ako ginawa para maging Diyos. Option 2, pwede siguro. Yun na. So walang tumukso sa kanya, pero the free will itself, the ability to think, nagkaroon siya ng option 1, option 2. At then, doon siya pumili at nakapili siya ng option niya. At yun ay yung option na gumawa ng kasalanan. Kaya nga yung question na if Lucifer were in a perfect and a holy place, then where did he get the idea of rebellion and be tempted to be like God? Answer. His free will, the option and idea he developed of either staying the head of the 1/3 of the angels or to be like God, tempted him. Yun ang tumukso sa kanya. Walang outside force, kundi yung kanyang kakayanan, the ability to think, and the option that he created, yun ang tumukso sa kanya. Number 2, free will gives you the idea of what is right and wrong, good and evil. Siyempre nga, dahil nag-a-analyze ka ng option 1, option 2, nakikita mo yung mas maganda, mas maganda, pinakamaganda, kaya nga may good, better, and best. Diba? O kaya may better, betterer, tsaka betterest. Tama? Kaya, yun, may kakayanan tayo ron. So, free will gives you the idea of what is right and wrong, good and evil. Kaya nung ang tao ginawa ng Diyos, in the beginning, Genesis 1 and 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Gusto ko makita ninyo,
Nang ginawa ng Diyos ang tao, hindi siya absent ng pangit. Ulitin ko, nung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa buong mundo, sa buong creation, sa buong universe, hindi ibig sabihin walang pangit. Nandiyan ba kayo? Kaya sabihin mo, may ginawa talagang pangit si Lord. Sabihin mo sa katabi mo. Ay, hindi pala ginawa. May pangit pala talaga. Kasi dito sa verse 1, lumalabas, before the creation, before anything that God creates, sabi niya ganon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Ang earth daw, walang form, empty. So, matamlay. And the darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Nung ginawa rin ng Diyos ang tao, ang sabi ng Diyos, nung nakita ng Diyos si Adan, na mag-isa lang, sabi ni God, the Lord God said, it is not good for the man to be alone, and I will make a helper suitable for him. So lumalabas, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay hindi puro maganda. Or maaring mali yung praise ko, pero maaring lahat ng hindi pa ginawa ng Diyos ay hindi maganda. Nag-guess nyo? Kaya pala, nung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at lahat nung matapos niya ang lahat ng ginawa niya, sa Genesis chapter 1, at sabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, and God saw what he did, everything that what he did, and he said to himself, it is good. Nag-guess nyo? Ha? Ano ibig sabihin nito? Lumalabas, pakinggan nyo mabuti ha, lumalabas, may comparison na. Yung kahit wala pang temptation, kahit wala pang idea ng good and evil na naglalagay sa isipan ng tao, the ability to think, the ability to receive data. Ibig sabihin, lahat na nakikita, lahat 'yung nadidetermine na ng either good or bad. Kahit si God, alam din niya yung kung hindi good, kung bad, alam din niya. The same thing with Lucifer, the same thing with Adam. Nakita niya, kahit si Adan, di ba, alam din niya yon. Kahit hindi pa pumasok yung knowledge of good and evil, alam na rin niya yon. Hindi tama to. Ito mas tama. Pangit ito mas maganda. Alam niya na yon dahil kaya niyang mag-isip. Susundan niyo ako? Now, there is one question that we need to answer. Is the idea of right and wrong or good and evil is the same with the knowledge of good and evil? Pareho ba yan? Kasi, bakit pinagbawalan pa ng Diyos ang tao huwag kainin yung bunga ng knowledge of good and evil? Kasi sinasabi ko sa inyo, even before na ipagbawal ng Diyos ang pagkain ng knowledge of good ng fruit of knowledge of good and evil, alam na nila ang right and wrong, good and bad. Tama? Ha? Alam na nila. Bakit pinagbawal pa ng Diyos yung knowledge of good and evil? Yan. Yan ang sasagutin natin. Magkaiba ba yan? Yes, magkaiba yan. Genesis 1:2, verse 16 to 17, and the Lord God commanded to the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Genesis 3, verse 5, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open. Pag kinain mo yan, your eyes will be open and you will be like God. Actually, nagsasalita rito si Satanas na. For God knows when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Genesis chapter 3, verse 7, nung kinain na ni Eva at Adan yung bunga, natukso na sila. Ano nangyari sa kanila? Then the eyes of both of them were open and they realized they were naked. At nakita nila at na-realize nila na nakahubad sila. So they saw fig leaves together and made coverings for themselves. Genesis 3 verse 10, sabi ni God, na nagkasala na si Eva at Adan, ang ginawa ng Diyos, pinalaya sila. Bakit? Anong reason ni Lord ba't pinalaya sa Garden of Eden? He answered, hindi pa pala, nung nagkasala na si Eva at Adan, anong nangyari? He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Nung kinain nila ang bunga ng knowledge of good and evil, natakot sila at na-realize nila nakaubad sila, kaya sila nagtago. So lumalabas, kung dati alam na nila yung good and evil,
right and wrong, pero walang negative na, di ba? Wala silang kasi alam naman nila eh. Pero nung sinabi na ng Diyos, huwag niyong kakainin yung knowledge of good and evil. So, there is something in this knowledge. Sabihin niyo, knowledge. Kasi itong knowledge na ito ang nagpagulo sa ating lahat. Itong knowledge na ito ang sumira ng lahat. Yung knowledge na ito ang nagpapahirap sa ating lahat. So, itong knowledge na ito, the knowledge of good and evil, is different from having an idea and understanding. Magkaiba yan. Because at first, though they understand and had an idea of what is right and wrong, or good and evil, their eyes are closed. And when they eat of it, ano nangyari? Number 1. Letter A. Nung kinain na nila yung bunga, they realized they were naked. Nakita nila ang kanilang sarili, nakahubad sila. Di ba? Alam mo, maganda sana kung hindi nila kinain yung bunga, di ba? Wala nang problema sa damit. Sasama ng isip ninyo kung ano tumatakbo sa isip ninyo. No? Pero hindi natin alam na nakahubad tayo. Di ba? So, nung nakita nila, nung kinain na nila, na-realize nila nakahubad sila. They realized they were naked. Anong ibig sabihin na they were naked? Ito yung first time nakaramdam sila ng lust. Ito rin yung first time na naging sensual ang tao. Ito rin yung first time na yung 5 senses nila ay nakonect nila sa evil. Lahat ng masasamang naiisip nila, nararamdaman ng 5 senses nila. Nag-gets nyo? Kaya nung nakita nila nakaubad sila, hindi problema yung nakaubad sila kasi talaga naman nakaubad sila ever since, tama? So hindi problema yung nakaubad sila, ang problema yung naramdaman nila nung nakita nilang hubad sila. At nung nakita nila si Adan, nakita niya si Eva, naramdaman nila there is something that was awakened and that is the lust. Yung kalaswaan, kalibugan, pasensya na kayo sa word ko, pero yun ang una nilang naramdaman. Kaya naman, hiya sila. Pangalawa, natakot sila. They were afraid. Natakot sila. Supposed to be, dapat hindi sila matakot, diba? Kasi ever since naman, pinagbawalan sila ng Diyos. Huwag nyo kakainin yan, ha? Kasi pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Natakot ba sila? Hindi sila natakot. Kasi wala silang idea sa takot. Alam lang nila, accountable sila pag hindi sila sumunod sa Diyos. Pero yung pakiramdam na natatakot, wala sila nun. Hindi dahil sa wala tayong takot o dahil sa ayaw ng Diyos magkaroon tayo ng takot. Pero alam na natin kung ano yung mabuti at masama. Alam na rin natin kung ano yung tama at mabuti o tama at mali. Pero yung magkaroon ka ng takot, yan ay resulta ng knowledge na binigay ng prutas. So natakot sila. Nakaramdam tayo ng fear of punishment. Nagkaroon tayo ng fear of judgment. Nagkaroon tayo ng fear ng consequences sa lahat ng ginagawa natin. Nagkaroon tayo ng feeling of negativity. Na-realize natin na may mangyayari sa ating masama. Pangatlo, they hid, nagtago sila. Dapat naman di sila magtago kasi alam naman ng Diyos, nakikita naman sila ng Diyos kahit saan. So ano nangyari? They feel guilt and shame. Nagkaramdam sila ng guilt, nagkaramdam sila ng shame. So lumalabas, free will without this knowledge is fully influenced by man's understanding of what is right, good, and holy, and by love of God, and able to compare it with its opposite. Ulitin ko, papaliwanag ko to. So lumalabas, free will without this knowledge. So kung hindi nila kinain yung bunga, may free will sila, kaya nila mag-analyze ng tama at mali, pero hindi ito magbibigay sa kanila ng anumang feeling of negativity. Because kung wala yung knowledge na yon, malalaman nila ang tama at mabuti, malalaman nila ang right and wrong, good and evil, pero mas pipiliin nila yung tama. At hindi sila magigilty at hindi nila gagawin yung mali. So having this fruit of knowledge, nung nagkaroon sila ng knowledge, na-open yung minds nila, na-open yung eyes nila. This knowledge open our eyes and desires to see and feel evil.
with their five senses. Nandiyan ba kayo? Nasusundan niyo ba ako? Ito ang knowledge, ito yung sinasabi kong resulta ng knowledge. Sino rito, pasensya na kayo, subukan lang natin to, pero huwag kayo masyadong mag-iisip ng masama, okay? Ikaw ba, pag tumingin ka sa isang babae o sa isang lalaki, o kaya may naisip kang gagawing masama, alam mo masama, tama? Pero pag inimagine mo yung ginagagawin mong masama, halimbawa, makikipagtalik ka sa isang babae, sa lalaki, na hindi mo pa asawa. Hindi mo pa asawa, o may asawa ka, pero nakita mo may maganda. Diba pag inimagine mo pa lang, tanong, isip lang ba gumagana? Ano nangyayari sa'yo pag nag-iisip ka? Nararamdaman mo na. Tama, mali. Nagre-react na yung katawan mo. Nararamdaman mo na yung pagbilis ng dugo mo at na-arouse ka. Tama, mali. Huwag niyo sabihin ako lang. Lahat tayo, tama? That is the problem of knowledge. The knowledge of evil, nung kinain ng tao yung knowledge of good, yung fruit of knowledge of good and evil, hindi lang natin alam yung evil, pero naramdaman natin yung pleasure ng evil. Kaya ikaw at maraming tao ngayon, hindi nila mapigilang gawin ang masama. Kasi bakit? Kasi bago pa nila gawin, yung evil na naiisip nila, nararamdaman na nila yung pleasure. Hello? Kaya ano nangyari? Pagdating sa Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. So walang magawa ang Diyos kasi ang tao ay binigyan niya ng kakayanang mag-isip at hindi niya na pwedeng bawiin yon. Kasi pag binawi niya yon, kailangan niyang patayin din lahat ng tao. Pero kung alisan niya ng free will ang tao, kailangan niya ring alisan ng abilidad ang taong mag-isip at gagawin na lang niyang robot ang tao. Tama ba? So how do we relate this understanding of free will on what and how will be the relationship of God with man? Number 1. When God, babasahin ko na to at tintihin natin mabuti. When God created humanity, He faced a dilemma. May dilemma ang Diyos. Nung gagawin niya, nung iniisip pala niyang gawin ng tao, kahit ang anghel, iniisip niya, gagawa ko ng anghel. O gagawa ko ng tao. Bibigyan ko sila ng kakayanang mag-isip kasi gusto ko silang magkaroon ng sariling pag-iisip, mag-invento rin sila, gumawa sila ng mga bagay-bagay. Kaya na may problema ako, sabi niya gano'n. Kung gagawin ko yan at bibigyan ko ng sariling pag-iisip ang tao, by giving man wisdom and emotions, will give them the ability to think and feel. Magkakaroon sila ng kakayanang mag-isip at makaramdam. This automatically gave them the power to choose what we call free will. Automatic ang free will pag ang tao may sariling pag-iisip. Tama, mali? Merong isang pag-aaral, may isang autistic na bata. Siyempre, autistic na bata, hirap na hirap silang kontrolin. Talagang ang hirap. Hindi nila maturuan, hindi sila makapag-relate, hindi niya mapigili mag-tantrums. Talagang hirap na hirap sila hanggang sa lumaki na yung bata. Kaya nung one time, itong batang ito, medyo malaki na, at mga 10 years old na yata o 11 years old, binigyan siya ng computer ng tatay niya. At nagulat siya, kasi nung binigyan siya ng computer, nagtatype yung anak niya, at nagulat siya, nagagawang mag-communicate ng bata sa computer. Nasusulat niya kung ano yung gusto niya sabihin sa tatay. Doon lang nila na-discover na itong batang autistic na ito, ang problema niya, yes, autistic siya, pero nagagawa niyang mag-isip. Hindi niya lang makontrol yung mind niya, hindi niya lang makontrol ang salita niya, hindi niya rin din makontrol ang katawan niya. Sapagkat sabi niya gano'n, ang isip daw niya, sobrang dami na nagpa-flash. Alam mo yun, dami raw. Kung ano-ano, pictures, information, hindi niya raw makontrol yung mind niya, kaya yung pati katawan niya, hindi niya makontrol. Nagagawa niya lang mag-communicate sa computer. At doon natuklasan ng mga nag-aaral, ang mga autistic na bata, ang problema nila, they cannot control their minds.
Sobra raw dami ng information. Overloaded daw at hindi nila makontrol yun, pati katawan nila. And that's the problem. Kung ang Diyos, tatanggalan tayo ng mind, wala tayong free will. Kaya hindi niya pwedeng gawin ang tao na walang free will. Pangalawa, naku po, kailangan ko na matapos. Having this free will, God must relinquish His control over human choices. Accepting the risk, humans might choose what is wrong or acts of evil that are against God's will. Dito ko naintindihan na kaya pala ang Diyos, hindi siya makikialam sa tao hanggat hindi kailangan. Kasi bakit? Tinanggap niya bago niya gawin lahat tayo. Bago niya gawin ang tao. Hinarap niya na yung dilema. Gagawin ko ba ang tao? Hindi. Bibigyan ko ba siya ng mind or hindi? Pag hindi ko sila binigyan ng mind ng sarili nila, hindi sila makakapagpili ng tama at mali. Makokontrol ko sila. Magagawa ko silang kontrolin. Hindi sila magkakasala. Hindi sila magkakamali. Pero anong klaseng relationship ako meron sa tao? Kung kontrolado ko sila, kung robot sila, kung wala silang pakiramdam, kung wala silang kakayanang mag-isip, anong klaseng relationship meron ako sa tao at ang tao sa akin? So kailangan, kung gusto kong mahalin ang tao at gusto kong mahalin ako ng tao katulad ng pagmamahal ko sa kanila, kailangan ko silang bigyan ng sariling pag-iisip, kailangan kong payagan silang magdesisyon ng sarili nila. Pero pag pinayagan ko yun, maaari silang gumawa ng masama, maaari nilang piliin ng mali, maaari gawin nila ang kasamaan. Pero hindi ko pwedeng pigilan. Kung hindi, wala na lang akong gagawin. Hindi na lang akong gagawa ng tao. Kami na lang tatlo, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, mag-fellowship na lang tayo for eternity. But God take the risk. He created man even though He knew man will rebel against Him. And nakita ng Diyos, ito maganda, nung nakita ng Diyos, it will be the greatest opportunity for me to show my greatest love for man. He allows man to sin and to rebel against Him. Letter C, despite this risk, God proceeded with creation. Alam niya yung tema, alam niya yung possibility, pero tumuloy pa rin siya. Bakit? Proving that He desires a dynamic, honest, and genuine relationship, not one that is forced or coerced. Kasi gusto niya ang relationship natin sa Kanya at ang relationship niya sa atin ay isang dynamic, isang free will, isang punong-puno ng pagpili na kung saan pipiliin nating mahalin siya. Kahit alam nating nahihirapan tayo, pipiliin pa rin nating mahalin siya. Tatanggapin pa rin natin ang pagmamahal niya. Kahit gustuhin nating gumawa ng kasalanan, pipiliin nating huwag gumawa ng kasalanan kasi mas gusto nating sumunod. Dynamic yung relationship natin. Number 4, evil was not created by God. Tandaan niyo yan. Evil was not created by God. Hindi ginawa ng Diyos ang kasamaan. But emerged through the choices of Lucifer and humanity. Lumabas ang kasamaan. So walang kasamaan ginawa ang Diyos. Pero ang kasamaan, as they used their ability to think and gave in to the evil desires and their minds conceived. Ang kasamaan, pakinggan niyo ako mabuti, mahalaga to. Ang kasamaan ay resulta or imbento ni Lucifer at ng tao sa paggamit niya ng masama. Hindi Diyos ang may gawa ng kasamaan. At huwag nating sasabihin, kung ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos, therefore ang kasamaan ay ginawa ng Diyos. Hindi. Ang kasamaan ay imbento ng pag-iisip ni Satanas at ng tao. You can invent evil. Kaya lahat ng nangyayari sa mundo, imbento ng pag-iisip ng tao. Bakit ngayon, pati hayop nire-rape, imbento ng pag-iisip ng tao. Bakit pinakakasalan ang hayop ngayon? Bakit pinakakasalan ng puno? Imbento ng pag-iisip ng tao yan. Ikaw, ano na-imbento mo? Sabi mo sa tabi mo, ikaw, ano na-imbento mo? Proverbs 11 verse 6, the righteousness of the upright delivers them, but the unfaithful are trapped by evil desires. Ang problema natin yung evil desires natin. Romans 6:12,
Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire. Ang problema natin yung evil desires natin. Lastly, allowing free will create an opportunity for God to fully demonstrate His love, grace, and justice. Romans 5:8. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. God's dilemma. Kung gagawin ko ang tao, bibigyan ko sila ng sariling pag-iisip. Kasi kung walang sariling pag-iisip sila, hindi sila makaka-create. Para silang robot, wala silang gagawin. So, kailangan may isip sila. Problema ko lang, pag pinayagan ko sila magkaroon ng sarili nilang pag-iisip, magkakaroon sila ng free will. Ang problema ko, pag nagkaroon sila ng free will, pwede sila mamili ng tama at mali. Ang problema ngayon, silang gumawa ng kasamaan, pwede silang rebelde sa akin. So, papayagan ko ba o hindi na lang? Gagawin ko ba tao o hindi na lang? Siyempre, gusto ko naman magkaroon ng tao at magkaroon ng grabing relationship sa akin at magkaroon ng magandang... Kaya na magkakasala. Nakita ko na magkakasala ang tao. Magre-rebelde sa akin. Gagawa sila ng kasamaan. At nakita niya in the future, o sige, wala akong choice kundi gumawa ng tao. Pero, gusto ko silang mahalin nila ako. Paano? Naisip niya, sige, papayagan ko ang tao, pero ipapakita ko rin. Opportunity ko pala to para ipakita sa tao ang pag-ibig ko na kahit gumawa sila ng mali, na kahit makasalanan pa sila, ibibigay ko ang aking kaisa-isang anak na si Jesus na mamamatay sa krus para lang ipakita ang aking pagmamahal sa lahat ng tao. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao sa akin, bakit Panginoon, bakit nyo hinayaan kami sa kasamaan? Bakit nyo kami pinayagang manatili sa kasalanan? Bakit nyo kami parurusahan sa impyerno kung kami naman ay alipin ng kasalanan? Anak at mga tao, noon pa man naisip ko na alam ko magre-rebelde kayo sa akin. Pero pinayagan ko pa rin kahit alam kong hindi dapat. Pero yan lang ang tanging paraan para mapakita ko ang pagmamahal ko sa inyo. Kasi kung hindi ko kayo gagawin at hindi pipigilan ko kayo at wala kayong self, wala kayong mind, wala kayong free will, hindi ko rin mapapakita ang kadakilaan ng mamahal ko sa iyo. So what the truths we can derive from all of this? Konti na lang, 14 na lang. Number 1, so what truths can we derive from all of this? Number 1, God's love is sacrificial. Sacrificial. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili, hindi lang kay Kristo, hindi lang kay Jesus. Sinakripisyo niya yung kanyang power na alam niya magkakasala ang tao, sige, gagawin ko pa rin sila kasi patutunayan ko sila, I am not a controlling God. I am not a manipulative God. I am a God who gave them mind and free will so that they can love me unconditionally. Number 2, God honors human freedom. Kaya alam nyo, yung question nyo natin na bakit niya hinayaan ng rape yun? Kapatid, sa totoo lang, ayaw ng Diyos yan. Pero hindi niya makokontrol kasi ang tao, free will. Alam niya mangre-rape yan, alam niya magnanakaw yan, alam niya mabubuhay si Hitler, alam niya rin si Hitler gagawa ng kasamaan, alam niya papatay siya ng maraming tao. Pero dahil alam din niya na hindi niya pwedeng violate yung free will ng tao, hinayaan niya, hindi dahil sa gusto lang niya, hayaan niya magkasala at magkaroon ng kapahamakan ng tao. Pero yan ay kanyang rule sa kanyang sarili nung ginawa niya ang tao. I will never violate human freedom. Kahit ikaw. Pinipilit ka ba ng Diyos na mag-serve sa Kanya? Hindi. Gusto niyo ba pigilan kayo lagi ng Diyos sa lahat ng ginagawa niyong kasamaan? Tanyo, tahimik kayo. Kasi alam niyo, mag-i-enjoy pa rin kayo sa kasalanan. Pero hindi kayo pipigilan ng Diyos kasi bakit? Gusto niya free will. You will choose to obey God. Number 3, God's involvement is redemptive, not controlling. Ma-involve man si God sa tao, yun ay dahil gusto niyang i-redeem ang tao, hindi para kontrolin ang tao. This reveals that God's love for us is boundless, yet He retains every right to apply justice to humanity. Kaya at the end, i-account tayo ni Lord sa lahat ng ginawa nating masama o mabuti. Ito rin ay katibayan na ang Diyos ay matuwid.
Binigyan tayo ng maraming chance ng Panginoon para gawin ang tama at sumunod sa Kanya. Pero tandaan natin, kung pipiliin mong sumaway, tumalikod at huminto at gumawa ng masama at masunod ang inyong sarili, accountable ka kay Lord. Kaya pala sabi niya gano'n, tandaan natin, ito pangako ni Lord sa atin. The Lord appeared to us, Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Stop the blaming game. Lord, ba't ganun ka? Bakit ganun sila? That freedom is an act of love. Kaya ngayon, mga kapatid, you have a free will. Meron ka tayong free will. Pwede kang huminto sa pagdating ng church. Pwede kang gumawa ng kasalanan. Pwede kang magalit sa akin. Pwede kang magalit sa kapwa mo. Pwede kang hindi na umatin sa church. Pwede hindi ka na mag-serve kay Lord. Pero hindi ka pipigilan ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi manipulative. Yes. Hindi siya controlling. Minsan nahayaan niya ang mali. Hindi para lumaganap ang kasamaan. Pero minsan doon lang natin ma-appreciate ang Diyos. Pag alam na natin napapahamak na tayo. Katulad ng prodigal son. Hinayaan ng Diyos yung anak. Sige, anak, nagre-repente ka sa akin. Gusto mo magsarili? Sige, bibigay ko sa'yo. Hindi naman kita papipigilan eh. Pero alam ng Diyos, babalik yung anak. Kasi bakit? Alam niya na mangyayari sa kanya. Kaya pala yung tatay, doon, lagi nandun sa labas ng bahay, naghihintay doon sa kanyang anak. Anak ko, tigas ng ulo. Pinili niya magwawalay sa akin. Alam ko, babalik siya. And true enough, nung na-realize ng bata, mali yung pinili ko. Babalik ako sa aking ama. And true enough, bumalik yung bata, hindi pa man naliligo, niyakap ng tatay. Anak, namatay ka na, pero muli ka na buhay. Gagawin kitang ulit, anak. Ganyan ang pagmamahal niya sa akin.